Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa't amang aasahan. Tanging ikaw lamang, yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinulutang maligaw ng landas at ang puso namin iyong binayaan na maging matigas? Balikan mo kami, iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw. At ang mga bundok, kapag nakita ka'y magsisipangatal. Wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sinumang tao. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong sa mga lingkod mo, na buong tiwalang nananalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa, at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita. Nagagalit ka na tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa namin talagang masama, buhat pa ng una. Ang lahat sa amin pawang nagkasala. Ang aming katulad, kahit anong gawin, ay duming di hamak. Ang nakakawangki ng sinapit namin, mga dahong lagas. Sa simoy ng hangi, tinatangay ito at ipinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya naman, dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalamang ika'y aming Ama. Kami parang luwad at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Ika'y manunumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ang iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kamit, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga
Corinto. Mga kapatid, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kami umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo. Ano pat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Hesukristong ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras, kung kailan ang takdang o katulad nito ay isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya ay sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So ito'y parte ng ating pananampalataya na ang Panginoon ay darating para sa paghusga. Tayo ay magtutuos ng ating buhay. Bagamat yung unang pagdating ay nangyari na, sana ay matuto tayo doon. Yung unang pagdating na tinutukoy ay walang iba kundi yung unang Pasko, na kung saan ang mga Hudyo ay umasa sa isang Mesiyas, subalit hindi nila kinilala si Jesus. At sila ay hindi naging handa.
At alam natin ang nangyari sa kanila mula noon magpahanggang ngayon. Hanggang ngayon, nag-aantay pa rin sila ng Mesiyas. Subalit, ang pagdating na yun ng Panginoon ay naging daan ng ating kaligtasan ayon sa ating pananampalataya. At muli na naman tayong nag-aantabay ng kanyang pagdating. At itong pagdating na ito ay yung sinasabing second coming. Doon sa ating pagpapahayag ng pananampalataya sa misa, sinabi natin, si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, at si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Yun yung mas mahalagang pinaghahandaan natin ngayon. Kaya, ang ating ebanghelyo sa pagsisimula nitong panahon ng Adbyento ay nagbibigay ng ganoong mensahe. At ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng simbahan ay inihahanda naman tayo. So we have 4 Sundays in Advent na will culminate o magwawakas sa panahon ng pagdiriwang ng Pasko. Pero bago magdiwang, kailangan muna tayong maghanda. Na sana sa panalangin at pag-asa ng simbahan ay ating seseryosohin, na ating daranasin, na ating gagawin, yung ating paghahanda. At kung mapapansin nyo ngayon, ang simbahan natin ay may mga pagbabago. Ang mga pagbabagong ito ay nasa ganong layunin para tulungan tayo na makapasok sa diwa ng paghahanda. That we prepare ourselves. So ano-anong mga napapansin nyo? Yung kulay nagbago. Mula sa green, naging violet o yung purple. Ano bang ibig sabihin ng violet o purple? Normally, it means royalty, nobility, wealth, creativity, peace. Yan ang karaniwang ibig sabihin yan. Napakagandang kulay. Kulay ng mga may katungkulan. Kulay ng mga yayamanin. Yan. Kulay ng mga nakaangat. Pero sa ating pananampalataya, hindi yan ang ibig sabihin ng kulay violet o ube. Sa atin, ang kulay na yan, katulad ng ginagawa natin pagka Kwaresma, ay kulay ng pagbabalik loob, kulay ng pagsisisi, kulay ng pagtitika. Ito'y hudyat na dapat nating tinitingnan yung ating sarili. Kumusta na ba yung kaugnayan natin sa Diyos? At kung siya'y darating, tayo ba ay magiging karapat-dapat? Papasa ba sa Panginoon? There's that time. Nandun yon. Darating yung panahon na yon. And that time, hindi natin alam. Katulad ng sabi sa Ebanghelyo ngayon, maaaring madaling araw, maaaring pagdilim, hating gabi. Nobody knows. Even the Lord. And so, the message is for us to always be prepared. And the best preparation is, yan nga, pagtitika, pagbabalik loob sa Diyos. Bilang patalasta, sa Sabado, meron po tayong pakumpisal, kumpisalang bayan. Maaari kayong pumunta dito 2 to 5 p.m. Kami pong 3 pare ay handang kayo'y i-welcome sa inyong pagsisikap na makipag-ugnayan sa Diyos. So bukod dito sa ube, ano pa? We have, yung koronang tawag ay Advent wreath na sinindihan natin. Napapalamitaan siya ng mga kandila, tapos merong bilog, tapos merong kulay green. Yan ay hindi original na sa Katoliko, galing yan sa mga Luterano. Pero kinuha natin itong simbolong ito dahil makakatulong sa atin. Ano ba ibig sabihin yan? Yung 4 na kandila ay sumisimbolo sa 4 na linggo. Kasi may panahon noon na
Parang laging tanong ng tanong yung mga tao, kailan ba yung Pasko? Kailan ba darating? Inip na inip, di ba? Kumbaga sa ngayon, sa maraming mga establishments, nagka-countdown, di ba? May countdown. Parang hinihila na yung Pasko. 100, 99, 98, ngayon ilang araw na lang? 26 days o 27, 26. Kasama yung araw na ngayon, di ba? Ito yung ating countdown. So sinindahan na natin ngayon yung unang kandila. So ibig sabihin, 3 linggo at darating na yung Pasko. Yung bilog, simbolo ng ating Panginoon. Kasi ang bilog, di ba? Walang umpisa, walang wakas. That's the Lord. No beginning, no end. Yung ilaw, simbolo rin ng Panginoon na darating. Yung palamuting green, yung sariwa, no? Freshness, no? That the Lord is always present to us. Hindi siya naluluma. Laging bago, laging nandyan. Hindi rin natin kinanta yung Gloria. Wala rin tayong palamuting flowers o mga bulaklak, di ba? Ayan, medyo green. So, medyo subdued. Para tulungan tayo na magtika. Para tulungan tayo na magpakumbaba sa Diyos. Katulad nga sabi sa unang pagbasa kay Propeta Isaías dito, sinasabi dito, ang bait-bait ng Diyos. Ang bait-bait niya. Pero, ang dami pa rin ginagawang kasalanan ng tao. Kaya ang sabi ni Propeta Isaías, sukdo lang sana, magbukas ng langit at pumunta na rito ang Panginoon. Nang sa gayon, maranasan ng mga tao ang kanyang kabutihan at tumigil na sa pagkakasala. At tunay na tunay yan sa ating panahon ngayon. Bakit? Itong pandemya na lang, tinan nyo. Tinaman nyo, nakakaranas na tayo ng pandemya. Ano ba yung dapat na pumapasok sa isip natin? Diba? Ganito na yung ating nararanasan. Hindi na tayo makagalaw ng malaya. Yung dating ginagawa natin, hindi na natin magawa. May mensahe ito. May mensahe ito sa uri ng buhay na ating ginugugol. At sana naging daan ito para tayo magnilay. Ano na bang nangyayari sa mundo? Ano na bang nangyayari sa buhay ko? Pero anong nakikita natin? Pag manunood ka ng news sa telebisyon, o makikinig ka sa radyo, tuloy pa rin yung paglaganap ng droga. Tuloy pa rin yung pagpatay, pagnanakaw, korupsyon. Di ba lagi ko sinasabi, mga mayayaman na, nagnanakaw pa. Ano kayang klaseng pandemya ang kailangan natin o ng mga taong ito o ng mundo para tumigil na tayo dito sa ating ginagawang kasalanan? Di ba? I think it's a valid question. Kailangan ba natin yung katulad ng ginawa ng Diyos kay Noah na bahain ang buong mundo at mga lunod ang lahat ng mga tao pera lang yung kanyang pinili? Do we really need that? Kailangan bang maulit yon? Di ba? In order for us to change? Yun yung sinasabi ni Propeta Isaías. Kailangan tayong magnilay-nilay. Kailangan tayong magbago. And, yun nga, parang nauubusan na ng paraan ng Panginoon sa atin. In order for us to change. And therefore, ito nga, itong ating Adbyento ay nasa ganong layunin. And I cannot overemphasize it anymore. And I hope na sana makuha natin yung diwa. At pumasok tayo dun sa diwa na yon. I can only say so much, no? But the repentance, the act of repentance relies on each and every one of us. At sana, pakinggan natin ang Panginoon. Sa kanyang sinasabi, maging handa kayo. Ibig niyang sabihin, kung dumating ang panahon ngayon, o bukas, o sa makalawa, o kahit kailan, handa na ba kayo?
Tayo tumayo, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Maihanda nawa natin ang ating puso't isipan sa tulong ng Diyos Ama upang maging marapat tayong tanggapin si Jesus na kanyang anak sa kanyang nalalapit na pagdating. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tapat nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo at panatilihin silang handa sa anumang uri ng pagsubok at pag-uusig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gampanan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin ng may pag-ibig at katapatang katulad ng aliping naghihintay sa pagbabalik ng kanyang amo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manahan nawa sa bawat tahanan at sa puso ng mga mag-anak ang kapayapaang dulot ng Adbyento at maging tagapaghatid din sila ng mabuting balita ni Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng mga dukha, nagdurusa at inaapi ang biyaya ng pagkalinga ng kanilang kapwa at makita nila ito bilang tanda ng kabutihang nagmumula sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makamit nawa ng mga minamahal nating yumao ang walang hanggang kaligayahan sa piling ng Panginoong Hesukristo sa paraiso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Panginoon, patatagin mo kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang manatili kaming tapat sa iyo hanggang sa muling pagbabalik ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw din ang nagbigay.
Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumayin niyo Taas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay naasahang naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asa na sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso, at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, masdan niyo ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tunay na pauunlarin ng poon ang buhay natin. Ang halamang nakatanim sa bukid natin at lupa ay magbubunga at aanihin. Komunyon espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili ko sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ira
kay saya dapat ng Pasko. Kung bawat pamilya ay buo, kaya idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pangmagpakailanman sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa prayer for the souls of the faithful departed. O Lord God, omnipotent, we beseech you by the precious blood which your divine Son Jesus shed in the garden, deliver the souls in purgatory, especially those that are most forsaken of all, and bring them into your glory, where they may praise and bless you forever. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. From the gates of hell, Deliver their souls, O Lord. may they rest in peace. Amen. O Lord, hear our prayer. And let our cry come unto you. O God, the Creator and Redeemer of all the faithful, grant to the souls of your servants and handmaids the remission of all their sins, that through our devout supplications they may obtain the pardon they have always desired, who lives and reigns world without end. Amen.
And may the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa mga patalastas at paanyaya. Magkakaroon po tayo ng kumpisalang bayan sa darating na December 5, Sabado, sa ganap na alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. At sa gabi naman ay magkakaroon tayo ng Advent Recollection sa ganap na alas 7:30 ng gabi or 7:30 p.m. Ang ating Recollection Master ay ang ating Kura Paroko, Reverend Father Benny Tuazon. Ang tema po ng Advent Recollection ay tuloy ang misyon ng simbahan. Ito po ay live stream, kaya sa mga hindi makadadalo, manood na lamang online sa official Facebook page ng ating parokya. Maaari pong damalo ang hanggang 100 katao sa loob ng simbahan. Sa darating na December 8 ay dakilang kapistahan ng Immaculada Concepcion. Kaya hinihikayat ang lahat na magsimba. Ang mga hindi makakadalo sa misa ay maaring magsimba sa live stream. Ang mga misa po natin sa araw na iyon ay 7 a.m., 6 p.m., at 7 p.m. Hinihikayat po ang lahat na magkabit ng mga parol at Christmas lights sa ating mga tahanan upang maramdaman pa rin natin ang diwa ng Pasko sa kabila ng dinaranas nating hirap dahil sa pandemya. Patuloy pa rin ang pagtanggap ng mga pledges para sa ating 2M 4M project. Samantalahin natin ang magandang pagkakataon na ito upang makapagpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng paglahok sa fundraising na ito upang maging bahagi ng gawaing pagliligtas ng simbahan. Lumapit lamang po sa mga lingkod natin sa friendship table sa labas ng simbahan para sa iba pang mga detalye. Narito po ang report ng ating 2M 4M project. Total pledgers as of November 15, 292. Additional pledgers ng November 22, 45. Total pledgers as of November 22, 337. Total pledges as of November 15, 960,310 pesos. Additional pledges on November 22, 98,200 pesos. Total pledges as of November 22, 1,058,510 pesos. Total amount received as of November 15, 526,380 pesos. Additional amount received on November 22, 55,370 pesos. Total amount received as of November 22, 581,750 pesos. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulan, ang kagandahan ng umaga, magmamasdan sa tuwina. Balang araw umutawi,
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.